Itong Fisheries School on the Air natin kasi ay isang programa ng Picamart in collaboration with other agencies. Kasama din ng ABS-CBN. Kasama dito yung BIFAR for some of the modules that we have already implemented. That the FIDS, for instance, they're providing us with the would-be adapters ng mga feeds na kakailanganin. Meron din nagbibigay ng mga fingerlings kasi yung problema natin, saan ba sila kukuha ng fingerlings para i-stack o yun ang gagawing para sa culture. Parang ganon. So, itong mga sponsors na to katulad ng BIFAR, katulad nga nung ABS-CBN ay malaki na yung naitulong nila. Nagsimula ito more than 2 years ago kasi nagkaroon tayo ng mga sunod-sunod na mga summits na ginawa dito sa Asian Fisheries Academy. Nakita natin doon sa summits na yon na kailangan talaga bilisan yung dissemination ng technology. At alam naman natin na isa sa pinakamabilis na dissemination ng technology ay yung paggamit ng radyo. And therefore, nakipag-team up tayo sa Picamart dahil sila yung mga naunang nagpasimuno nitong Fisheries School on the Air, DCMM, dahil yung kanilang grupo naman ang nagsasagawa ng Fisheries School on the Air. At yung mga experts na available, hindi lamang dito sa Dagupan, sa ating National Integrated Fisheries Technology Development Center, kundi maging yung mga eksperto na nandun sa mga academe. Para yung mga tao talaga na nagtatrabaho related sa isang technology ay mabigyan din ng importansya. Kaya't ito ay nagtuloy-tuloy, itong ang pagtatapos na ginawa natin ay yung tungkol naman sa danggit o malaga o siganit. Mahalaga ito kasi ito yung species of the future. Pagdating sa climate change, malaking tulong ito. Sa kakulangan natin sa feeds, malaking tulong ito dahil ito yung mga isda na hindi kailangang pakainin ng mataas na proteinang level ng commercial feeds. Ito ay pwedeng pakainin ng lumot, damo at kung ano-ano pa. At ito ay lalaki at ang value nito, ang halaga nito ay napakataas sa merkado. Yung desire din namin makakatulong talaga sa mga pumapasok sa aquaculture. At isa rin, baka may mga nakikinig, may himok din na, pwede palang pagkitaan tong malaga, pwede palang pagkitaan tong alimango, may area ko dito. Yun. Na pati yung mga wala pa sa negosyo, baka naman mahihimok rin. Yun nga, may mga tumatawag, ganon, nag-inquire dahil nga sa radyo. Talaga nagpapasalamat kami kasi we need a support from the private sector to have the program be on air. No? So, sa loob ng 10 taon, actually until now, kasama namin ang Santa Kids Corporation providing us support for the airing of this program. So, kasama namin sila, hindi lang actually at the national level, even at the regional level, sumasama din sila sa amin. So, ang support na nila sa amin is not only financial, but in some cases, they also provide us technical aspect because they have the technical staff in the region na pwedeng lapitan ng ating mga naging tagapakinig. Itong Fisheries School on the Air, ang mga resource person, nanggagaling sa iba-ibang institution, no? Mga universities, kung saan tayo makakuha ng expertise, doon tayo pupunta. Kaya SIPTEC, Aquaculture Department sa Iloilo, isa yan sa paborito din nating pagkukunan ng resource speaker. BIFAR mismo, sa Bureau of Fisheries. Tapos, kaya kami, kung mayroon kaming in-house expertise, siyempre, kung ito ay tungkol sa mga feeds, ito ay tungkol sa mga market, kaya yun, isa rin sa mga role na contribution namin sa Fisheries on the Air aside from the monetary contribution lang, no. So in totality, nagtutulong-tulong. Ang maganda kasi dito sa programa, tatlong sector na nagtutulong-tulong. Bali, ang government sector, the private sector, and also the media.
sana this serves already an opportunity for adapters or for listeners, for them to be able to take a look at the prospects, for instance, of the technologies, especially now that we are promoting for the SIGANIDS, that we would like the listeners now or the graduates of this physical engineer for SIGANIDS to adapt the technologies so that we'll be able to increase the fisheries production in the country, particularly ang SIGANIDS. Dahil, kung titingnan mo, yung SIGANIDS na to, kumpara mo sa bangus, sa tilapia, maliit yung porsyento ng kanilang production. So, gusto sana natin magkaroon ng karagdagang production as far as SIGANIDS is concerned, dahil alam nga natin na ito ay magandang klase na dapat i-pursue natin as one of the aquaculture species. So sana, pagkatapos nitong graduation ceremonies ngayon, ay magkakaroon tayong, sana makita natin na may mga adapters, and hoping that because of this Physical in the Air program, sana magkaroon tayo ng increase in production as far as SIGANIDS is concerned. Pakinggan nila, yung maski hindi sila interesadong mag-aquaculture, pakinggan nila at baka naman magka-interest sila, di ba? At doon naman sa mga nag-aalaga nasa business na sa pag-aalaga, tingnan natin, baka naman maakit sila sa ibang species, baka 50 taon na sila nasa bangus lang at baka sabihin nila, gusto ko naman bago, dito sila matututo, no? At saka baka kung hindi na sila kontento sa kalahating tonelada lang bawat hektarya, gusto nilang tumaas, dito sila makinig para makakakuha sila ng makasagap ng mga bagong teknolohiya. Siguro ito isang mahalagang component na kapag natuloy yung ating itinataguyod na pagtatatag ng Department of Fisheries and Aquatic Resources, naniniwala tayo na kailangan na natin ng isang independent department, isang malaking kagawaran na tutugon sa pangangailangan ng ating mga mangingisda ng sektor na ito ng ating lipunan. Sabi ko nga, napakalaki ng water territory natin, pero hindi masyadong nakikinabang sa suporta ng gobyerno. So, maybe through the Department of Fisheries and Aquatic Resources, matutugunan natin to. And isa sa pinakamahalagang component is education. So, we hope that the Department of Fisheries will utilize this program para maabot yung mas malayo pang mga probinsya na kadalasan hindi maabot ng ating mga extension workers. Napakahalaga nito dahil magkakaroon sila ng direct participation, hindi lang doon sa pag-aalaga o doon sa paggamit ng teknolohiya, kundi para maipabatid din sa atin yung mga pangangailangan nila. So, isang magandang strategy yung bottom to top na pamamaraan para pag-alam kung ano yung mga polisiya at mga pangangailangan na kinakailangan tugunan nung itatayo nating department. At sa lahat ho ng ating mga taga-subaybay, mahalaga po na tayo ay nakikibahagi. Hindi lamang sa pagtanggap kung ano yung po pwedeng ibigay sa atin ng pamahalaan. Mahalaga po na tayo may active participation, lalong-lalo na sa pagpaparating kung ano yung mga dapat tugunan ng pamahalaan. On my part, bilang mambabatas ho ngayon, siguro mahalaga ho yung feedback na may parating nyo sa amin. Ano ba yung kinakailangang legislation na po pwede ho naming pagtibayin sa Kongreso nang sa gayon matugunan natin kung ano yung pangangailangan ng iba't ibang sektor. Lalong-lalo na po yung mga nangangailangan. Sabi ko nga, doon sa binanggit ko kanina, ang dami nating mga teknolohiya na po pwede namang iparating sa mga dapat makinabang. Like in the case of Danggit, ang commitment natin, ipakita lang nila na meron silang sufficienteng produksyon at tayo ay maglalaan ng pondo para sa pagtatayo ng mechanized drying facility nang sa gayon maging export quality yung kanilang iluluwas na mga produkto o produkto na pwede nilang ibahagi hindi lamang sa lokal na pamilihan kundi sa international market.
Sa atin po mga taga-subaybay ng programang ito, iniinganyo po namin kayo na makinig sa lahat po ng mga programa na tumatalakay po ng mga teknolohiya tungkol po sa pangisdaan na magsisilbing dagdag hanap buhay po ng ating mamamayan. Ito po ay bilang suporta sa ating poverty program ng ating pamahalaan. Ito, we're going to continue this, but as I said, we will look at the results of the impact assessment for further improvement of the program. We will have this impact assessment, itong physics school and the year in terms of its effectiveness, but looking at the number of adopters already, so that this will already be our basis in continuing the program. So currently we're documenting some of this, and we have a project that will do the impact evaluation and the effectiveness of the fisheries school and the air.